Hi there mga beloved yung soulmates. Welcome to Renzo Tarot Channel. Dito naman po yung lingkod para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi na pangas ko sa Bibayan, pinakamahal na Renzo Tarot Channel. May kamig shoutout po sa lahat ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood at nakasubaybay dito po sa YouTube at sa TikTok po. Thank you so much po. Ang ating pong reading ay napagsasamahan ay isang general reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, this is for you. Kumusta po kayong lahat? Sorry. I hope you're doing good. I hope you're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Huwag na natin patagalin pa sapagkat before I start, ay na-pre-shuffle ko na po ito. So, kunin na natin ang isang baraha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, 10 cards please for Aries. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, Holy Spirit, Holy Spirit, Angels, Ancestors, Universe. So, meron na po kayong 4 na baraha, Aries. Last 6 cards for you. Maraming salamat po. Hindi po ako magsasawang pasalamat po sa inyo sapagkat kung wala po kayo, wala pong success ng Renzo Tarot Channel. Ulitin ko po kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan nyo po, nakarasan po kayo, huwag po kayo mahiyang mag-comment, like, share, and of course, don't forget to subscribe to our channel. At kapag napanood nyo po sa TikTok, ayaw po kayo mahiyang i-repost, share, follow our account, and kapag gusto nyo po mag-avail ng personal reading, huwag po kayo mahiyang mag-DM. Direct message po sa aking TikTok account at pag-usapan po natin. So, last one card for you, Aries. Sige, your 10 cards are now complete. Let's begin your general reading. Okay. So, I can see here, Aries. Yung una mong baraha ay 8 of Swords. May mga Aries daw sa kasalukuyan na parang nagsasuffer sa like, the mental state ay hindi maganda. What I mean, parang nakatali kayo sa isang sitwasyon na gustong-gusto nyo daw po makawala na. Parang, but the problem here is parang wala kayong choice. You don't have a choice. That's why parang nagtitiis pa rin kayo sa sitwasyon na yan. But kung ikaw ang papipiliin, Aries, kumbaga, sakal ka na stress ka na, and you really wanted to move out. Talagang gustong-gusto naman ng umalis. Gustong-gusto mo nang lumipat. And of course, you want to end this misery. Kumbaga, yung paghihirap na talagang kasalukuyan mo dinaranas with this 8 of Swords, okay? So, tingnan natin. But this is the first card. I can see here mga Aries na parang puro problema, stress, pressure, all of this kind of parang nagpapahirap sa inyo na gustong-gusto nyo munang makawala or makaalis na sa ganyang sitwasyon. Okay? So, tingnan natin. Hierophant, I can see here, Aries, na the only way para matulungan mo ang sarili mo na makaalis sa sitwasyon na ito is through prayers and through meditation. So, don't stop praying. Wag ka magtitigil na manalangin, mag-wish, kausapin mo yung mga ancestors mo, mga pumanaw mo ng mga mahal sa buhay, yung guardian angels mo, your spirit guides, kasi tutulungan ka nila. Kasi kapag sarili mo or parang mag-isa ka lang na ginawan mo na ito ng paraan, of course, hindi mo naman kaya. To tell you frankly, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano katibay ang isip at puso natin, if it's not meant for us, talagang kinakailangan ng tulong natin. But this time, sa sitwasyon na ito, Aries, kinakailangan mo na tulong ng universe at ang Panginoon. So with this Hierophant, so I can see here na kailangan mo talagang manalangin. Dobleng panalangin para matulungan ka. And also, this signifies this Hierophant card signifies, Aries, na active din daw po ang iyong spirituality. Maaring baka malakas ang intuition nyo ngayon, yung mga kutob nyo, so whatsoever, you can see angel numbers. Pag nakakakita kayo, Aries, ng angel numbers, like 111, 222, 1111, 333, so it means that the universe wants to communicate to you. May mga signal yan, may mga meaning yan. Okay, search mo na lang sa Google kung ano ibig sabihin yan para at least mag-guide kayo. But I can see here na active rin ang intuition mo or yung spirituality. Okay? So, pangatlo, Aries, is the Ace of Pentacles. This is not the best time to give up. This is not the best time to lose hope. Bakit? May Ace of Pentacles tayo dito. What does it mean? This is not only a blessing, but a big blessing. Big amount of money that is coming on your way. If you're worried or kung pinaproblema mo daw dito sa unang baraha, dahil stress ka, pressure ka regarding money, siguro may mga dapat kang i-settle, may mga dapat kang bayaran, may mga dapat nag-pile up na yung bills mo, yung mga backlog or whatsoever regarding money.
Don't lose hope because in the upcoming days, there will be a miracle. May biglang milagro na parating sa iyo, Aris, na parang may kinalaman sa pera. You will be surprised. May mga taong darating sa iyo para tumulong. May mga opportunities na magbubukas sa iyo para masolusyonan mo ang problema mo sa kaperahan. This Ace of Pentacles signifies big amount of blessing that will be opening for you. Okay, Aris, cheer up. Cheer up. Tulungan mo sarili mo. This is not the best time to give up, ha? I know that you are at the edge of giving up. I know that you're already hopeless, but meron pa. May pag-asa pa. Oh, look at this one, the moon. Okay, so this card, so the universe is telling you the energy that I can feel here, that I can see here, is that it's a nagiging problema kung bakit daw yung manifestations mo ay hindi talaga nag-grant as of the moment. Yung mga wishes mo, yung mga pinagpe-pray mo ay hindi dumarating is because your emotion is unstable or hindi balanse. Parang ngayon, positibo ka. Later on, magdinega ka na naman. Mamamroblema ka, mag-iisip ka naman. So, why don't you start, Aries, by having a balanced mind, having a balanced emotional state? Kasi nakikita ko dito with this moon card, you need to balance everything. Para at least kapag kalmado tayo, mas madali tayo mga pag-isip ng mga bagay at mga solusyon sa mga problema natin. This also signifies clarity, revelation. So, alam naman natin, this day ay, March 3 ay, nasa lunar eclipse in Virgo tayo. So, kagabi blood moon, alam natin, ito yon moon. So, revelation, walang maitatago. May kailangan ng mga magtapos ng mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa iyo. It's actually yung blood moon kagabi, it's all about, kumbaga release, pag let go ng mga bagay, ng mga sitwasyon na hindi na nag-work para sa atin, para makapag-move on tayo to start to something new for us. Okay? Aries, panglima is the Fool card. So, the universe is telling you to at least have time for yourself to enjoy. Yes, it is overwhelming, medyo pressured ka. Ang daming dapat unahin, ang daming mga problemang dapat solusyonan, ang daming mga bagay na dapat kailangan magawa ng paraan. But hindi pwedeng ma-compromise or ma-sacrifice ang health mo, Aries. So the Fool card needs or is telling you that, Aries, kinakailangan kahit isang araw, kahit isang oras or ilang sandali ay tumigil ka muna. I-stop mo muna mga ginagawa mo, mag-reflect ka, mag-shadow work ka, or maybe you do things na nakakapag-energize sa'yo. Like, go to the beach, kumain ka ng masarap na pagkain, mag-travel ka, you watch a movie, or anything na at least kahit paano ay maka-recharge ka, mabawi mo yung mga energy na nawala sa'yo or na-lost mo. So, Aries, the universe is reminding you na walang problema. Hindi naman masama na magsipag or gumawa ng paraan sa mga bagay-bagay na dapat solusyonan pero hindi dapat compromise or hindi dapat sasakripisyo ang ating kalusugan. So this is the best time para kailangan talagang gawan mo ng paraan para makapagpahinga ka. Okay? So, before we proceed to our last 5 cards sa ating second row, ulitin ko, kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, comment, share. And of course, kapag napanood niyo po ito sa ating TikTok account, ay huwag po kayo mahihing mag-comment, repost, share, follow our TikTok account. At mag-DM din po kayo direct message if you want to avail our personal reading. So, let's continue, Aries, sa yung general reading. Oh, there's a movement. Tingnan mo, connected ang baraha. Chariot, ha? Sinabi ko sa inyo, from this stressful situation, from all of this anxiety and from all of these problems, so sinabi ko sa inyo, connected ng baraha, hindi magtatagal, makakawala kayo dyan. Mag-move kayo with this chariot card. So, mag-move forward kayo. But mawawala kayo sa sitwasyon na yan. Matatapos din yan, Aries. Di ba? So, this also signifies you have travel daw po. May mga upcoming travel kayo, napupuntahan, maybe local or international. But ang ganda-ganda ng barahang ito because pinapaliwanag niya talaga or pinapakita lang talaga nito na itong sitwasyon mo na gusto mong makalaya kasi stress na stress ka or hirap na hirap ka, hindi magtatagal. Your life, Aries, will be moving forward into a direction, na talagang magbabago ang buhay mo. Talagang puro blessings ang darating para sa'yo. Okay? Sorry kapag nadidighay ako, it means talaga, the energy habang nagre-read ay talagang nire-release ko sa mga cards. Okay? So, we have here the Two of Wands. So, there's a decision making that is waiting for you. Siguro meron nga sa inyong mga Aries na ngayon ay talagang may mga isang bagay, importanteng bagay na pinag-iisipan or kailangang pagdesisyonan.
Maybe you're thinking of moving to a new job, you're thinking of opening a new business, you're thinking of studying again, o kung ano man yan, something new, something fresh na gusto mong gawin or na gusto mong pasukan. So, walang masama dyan, Aries. So, you just need discernment, matalinong pagdedesisyon, mag-pray, mag-ask ka ng guidance sa Panginoon sa universe, tutulungan ka, bibigyan ka ng malino na pag-iisip. O, kita mo, sabi ko sa iyo, kailangan mo talagang iasa sa dasal, katapat niya ay Hierophant. So, lahat ng desisyon na gagawin mo ay kailangan mo munang sumangguni or manghingi ng sign sa Panginoon at sa universe. Okay? So, I fear the Page of Swords. So, this is a kind of Aries na kailangan mo daw mag-step up, mag-level up. If you want these blessings, this Ace of Pentacles, big amount of money na dumating sa'yo, kailangan mong tulungan ang sarili mo na maging matapang. Huwag kang mahiya. You need to stand on your ground. Tumayo ka, harapin mo ang realidad, ang katotohanan. Diyan mo makikita kung ano pa talaga ang dapat gawin. Ano pa ang dapat mga solusyon na kinakailangan. Hindi na pwedeng magmukmuka lang. Kailangan mo talaga mag-step up. Okay, Aries, kinakailangan mong maging confident. Okay? Hindi pwedeng petex-petex lang. Okay, ipaglaban mo ito. Kailangan mo nang maging matured. Kailangan mo naging independent. Okay? I can see here you want also freedom. Yes, financial freedom. Katapat ng niya ay Ace of Pentacles. But, kinakailangan nito malakas ang loob mo. Hindi pwede dito, Aries, ang mahina ang loob at puro negative ang opera kanegahan ang laman ng isip. So, Aries, if you want to succeed, if you want the blessings and manifestations to come in your way, simulan rin sa pagiging matapang at kumbaga pagkakaroon ng positibong pag-iisip or mindset. So, I have here the Justice card. So, Aries, if you're waiting for something, may inantay kayong resulta, promotion, resulta ng exam, may mga pinaprocess kayong papers, maybe visa-related or whatsoever, something about na papel na resulta ng isang papel related na inasikaso niyo lately. So, expect a good result. Expect a favorable result. Katapat niya ang moon, so it means talagang malalaman mo na hindi na magtatagal ang resulta kasi sabi ko, this is about clarity. This is about revelation. Talagang may magbubukas na news, may parating sa iyo na balita regarding sa mga bagay na hinantay mo. Okay, i-claim mo nito sapagkat this is a good news, this is a positive result for you. So you don't need to worry. Kasi andito naman yung Chariot, di ba? So andito naman yung Ace of Pentacles. So it signifies that your life will be moving forward. So talaga magtutuloy-tuloy ang magandang balita at the same time, mga blessings na parating sa iyo. 10th and last card, tingnan mo. Nag-reverse siya. Anong ibig sabihin nito? Connected talaga siya. Kasi ito, yung first card mo is the Eight of Swords. Nakatali ka. You want freedom. Stress na stress ka. May anxiety, problemado ka. Tingnan mo, ito, bumaliktad na siya. So, it means talagang yung mga problema mo, hindi na magtatagal, matatapos yan. Pero kung ganito ito, sabihin, magsasuffer ka pa rin na napakaraming stress at depression, anxiety. But dahil naka-reverse na siya, Aries, so this is a good sign. This is a good indication that your life will be free in the soonest time. Magiging malaya ka na mula dito sa mga problemang ito. To the point na you parang wala ng pag-asa, kala mo wala na talaga, but babangon ka. This Ten of Swords in reverse is a card of hope, talagang cheer up. Matatapos din ang lahat, magugulat ka, makakabangon ka muli. And your life will be moving forward into a path na punong-puno ng blessings, prosperity, abundance, happiness, and contentment. I'm wishing you all the best in life, Aries, and I hope and I pray na marami yung nasa side ng Aries sa mga kapanood nito ngayon. Ulitin ko, kapag di mo pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, Renzo Taro 444. Pakipollow na rin po sa ating TikTok account, Renzo Taro 444. Maraming salamat, mga pinakamakong Aries na soulmates sa iyong pagsama. Sa muli nating pagkikita, mag-ingat kayo lagi and God bless us all.